Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo, o inyong mga lingkod ng Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Tayong manalangin po, mga kapatid. Tungo po natin ang ating mga ulo at pikit ang ating mga mata. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo po, Panginoon. Pagamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin ay nasa kanya-kanyang tahanan, na patuloy na nakikinig ng iyong salita po, Panginoon. Subalit, hindi ito hadlang po, Panginoon. Bagamat hindi kami nagtipon-tipon sa iyong bahay panambanan, Panginoon. Subalit, sa buhay ng bawat isa, sa presensya, sa aming mga kanya-kanyang tahanan, ay nagpupuri kami at pagpapasalamat sa iyo po, Panginoon. Upang sa ganun, Lord God, ay hindi mahadlangan yung patuloy na aming pagpuri sa inyo. Lord, patuloy na nagpapasalamat po kami sa inyo. Sa umaga, na patuloy na pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa sa amin, na kung saan, Lord God, yung mga anak ay patuloy mo pong iniingatan sa buhay ng bawat isa. At ganoon din nga po, Panginoon, na kayo ang patuloy na nagpo-provide ang pangangailangan ng bawat isa sa aming mga buhay. Lord, hinihiling po namin sa buhay ng bawat isa na aming mga kapatid na ingatan mo, Panginoon. Ilayo mo kami po, Panginoon, sa anumang karamdamang sakit na itong nangyayari sa aming bansang Pilipinas, hindi lamang sa bansang Pilipinas nga po, Panginoon, kung hindi sa buong mundo. Inihiling po namin, O Lord God, niingatan mo sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa sa aming mga magkakapatid, sa aming mga manggagawa nga po, Panginoon. Ingatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At ganun din, Lord God, inalalapit po
po namin ng mga frontliner na po, Panginoon, na kung saan siyang mga ginagamit niyo po, Panginoon, sa aming bansa. Hinihiling po namin sila na inyong gabayan at patnubayan sa kanilang mga buhay at upang sa ganun, Lord God, ay magkaroon po, Panginoon, ng kumpletong kagalingan ng sakit na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ganoon din po, Panginoon, sa mga mamayan na kung saan inilalapit po namin sila, na kung saan, Lord God, ay nariyan po, Panginoon, yung pagkakaisa sa buhay ng bawat isa, upang sa ganun, Lord God, ay patuloy na maiwasan nga po, Panginoon, ang sakit na ito, na kung saan sa buhay ng bawat isa ay patuloy na nagkakaisa nga po, Panginoon, at upang sa ganun, Lord God, ay patuloy na mabawasan na yung mga sakit, Panginoon, na patuloy na lumaganap sa aming bansa. Lord, patuloy din po na inalalapit po namin ang namumuno sa aming bansa, sa buhay ng aming presidente, na kung saan, Lord God, patuloy siyang gabayan at patnubayan kung ano man po, Panginoon, yung mga desisyon niya, Lord God, na po sa buhay ng bawat isa sa aming mga mamamayan ay patuloy, Lord God, na bigyan niyo siya ng karunungan na nagmumula po sa inyo, na kung saan, Lord God, sa kanyang buhay ay patuloy niyo po ingatan. At ganoon din po, Panginoon, hindi lamang po ang aming presidente, kung hindi po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na itinalagaan po, Panginoon, na may katungkulan sa aming bansa nga po, Panginoon. Lord, hinihiling po namin sa buhay ng bawat isa na ingatan niyo sa buhay ng bawat isa upang sa ganun, Lord God, ay magkakaisa sa buhay ng bawat isa, upang sa ganun ay malabanan sa karamdamang sakit na dumaloy dito sa aming bansa nga po, Panginoon. Lord, hinihiling po namin sa buhay ng bawat isa sa amin na inyong ingatan po, Panginoon. At ganun din, Lord God, hinalapit po namin sa buhay ng aming mga pastors na patuloy, Lord God, na ingatan nyo sa buhay ng bawat isa, na kung saan, Lord God, ay nariyan ka na patuloy na magpuproteksyon sa kanila, na kung saan, Lord God, ay bigyan mo sa buhay ng bawat isa ng katatagan, na kung saan, Lord God, sa patuloy na nararanasan sa buhay ng bawat isa sa amin, ay bigyan mo ng kalakasan ang bawat isa aming mga manggagawa, ang aming mga pastor, upang sa ganun, Lord God, ay patuloy ng bawat isa ay magkakaisa. Hindi lamang ang aming mga pastor, kundi buong nakakilala at tumanggap sa inyo nga po, Panginoon, ay hanggang patuloy na nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo nang hihingi ng kapatawaran nga po, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, ang aming bansa po, Panginoon, ay patuloy mo ng pagalingin po, Panginoon. Hindi lamang po, Panginoon, Lord God, ang bansang ito sa bansang Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, Lord God. Alam po namin po, Panginoon, na inalawad mo itong karamdaman, sakit na ito sa aming bansa po, Panginoon, sa aming mundo. Pagkat nga po, Panginoon, sa buhay ng bansa, ang mga tao, Panginoon, maaring sa buhay ng bawat isa ay kayo nga po, Panginoon, ay nakalimutan na. Kaya, Lord God, alam po namin na kayo nga po, Panginoon, na ang siyang lalapitan ng buhay ng bawat isa. At alam po namin na nagpaparamdam ka sa buhay ng bawat isa sa aming nakakalimot, nagiging palalo sa pinagagawa ng bawat isang mamayan tao. Panginoon, Lord, hinihingin po namin sa buhay ng bawat isa na hipuin mo ang puso't isipan ng bawat isa sa amin, na kung saan, Lord God, ay patuloy na lumapit sa inyo at humingi ng kapatawaran sa aming buhay at manumbalik sa buhay ng bawat isa, at upang sa ganun, Lord God, ay patuloy na maglingkod at kilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas mo sa buhay ng bawat isa sa amin nga po, Panginoon. Lord, ngayong umaga nga po, Panginoon, hinihiling po namin sa buhay ng aming pastoralan na kung saan siya gagamitin nyo na mga dala ng salita mo po, Panginoon. Puspusin nyo po ng banal na espiritu na kung saan, Lord God, sa kanyang salita ng iyong pagpapahayag ng iyong salita nga po, Panginoon, ika'y maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin, na kung saan ang mapupulot naming aral ay tumanim sa aming puso't isipan, na kung saan, Lord God, ay ito patuloy namin na nagagamit sa aming buhay, sa aming tahanan, na kung saan, Lord God, meron nagpapalakas
sa buhay ng bawat isa sa amin. At na kung saan kayo nga po, Panginoon, ang siyang malawalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, patuloy na naghililing po namin sa buhay ng bawat isa. Naingatan mo po kami, Panginoon, ng iyong mga anak. At upang sa ganun, Lord God, patuloy na makapagpuri kami sa inyo, na makapaglingkod sa inyo po, Panginoon, sa pamamagitan sa aming patuloy na pag-worship sa inyo nga po, Panginoon. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Kaya, Lord God, ibinabalik po namin na matas na papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Panibagong araw na naman po ng linggo. Tayo po ay sama-sama na mag-aawitan, magbibigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Bagamat tayo nga ay nasa kanilang tahanan, nandyan po ang iglesia ng ating Panginoong Diyos. Amen po! Amen po! Amen! Kaya tayo po ay aawit sa ating Panginoon ng papuri. Ramdam na ramdam natin ang biyaya ng ating Panginoon ay sapat at higit pa. Amen po! Amen po ba? Amen! Amen po ba sa ating Panginoon? Nakuha sa kawalan, pagpapala mo'y lagi at di matatakot sa magaling. Bakit nalilihan ka palagi, di matitigan sa pagsubok ang kasama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Basta hindi magpapula sa mga ating
pinagdaraanan niya sa kanyang buhay. Hindi lamang po ngayon, no po, kundi sa mga nakarampang pangyayari sa kanyang buhay at sa kanyang panghaharapin. Pinangahawakan ng ating Panginoong Diyos kailanman ay hindi magkukulang sa kanya pong mga anak. Hawakan po natin ang pag-asa, ang kapayapaan ng kaloob ng ating Panginoong Jesus ay iniwan sa kanya pong mga anak. Kaya ito po ay napakalaking privilege, ito po, napakalaking kapagkasahan na siya po ay ating kasama all throughout ng ating pong buhay. Tuloy po natin kawitan ng ating Panginoon. Hindi ka nagkulang aming Panginoong Diyos. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko.
Kamusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Tayo po ngayon ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay may kagalakan, mayroong pag-asa na ang ating pong pansamantalang hindi pagkikita, gawa nga po ng ating pong kinakaharap na suliranin ng pandemic ay ating pong nararanasan sa kasalukuyan. Ngunit tayo po ay nananampalataya at umaasa na sa lalong madaling panahon ay makikita-kita na po tayo. Alam ko po na tayo pong lahat ay excited na at ang inyong pong lingkod ay ganun din po sapagkat nais na nga po natin magsama-sama sa pagpupuri, pagluwalhati sa ating Panginoon. Ngunit tayo po ay magpapatuloy sa mga gawain. Bagamat hindi nga po tayo nagkikita, patuloy po tayo magsasama-sama sa isang diwa ng pagsamba para sa ating dakilang Diyos. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Kung maaari po tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat ng maraming sa panibagong buhay, sa isang napakagandang umaga na niyo pong inihandog sa amin. Isang umaga na kung saan ay ang banal na Espiritu ang naglagay ng pag-asa, ng pagnanais sa aming mga puso na magsama-sama sa isang diwa ng pagsamba. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at kalusugan namin. Wala pong nagkakasakit. Pagamat mayroon pong mga kapatid kami na ngayon ay dumaraan sa pagsubok ng buhay, ay nilalapit po namin sila sa inyo na kayo po ang magbigay ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Nais po namin banggitin ang aming mga kapatid na si Kuya Ochi at si Ate Sheila na ngayon po ay dumaraan sa kalungkutan sa pagkawala ng kanilang magulang. Dalangin po namin, O Diyos, na sa kalahatan ng aming buhay, patuloy ang kapayapaan ihandog mo sa amin. At sa pag-aaral po namin, O Diyos, ng iyong mga salita, sa mga tutunghayan po namin biyaya ng mensahe mo mula sa Biblia, ito'y magsilbing kalakasan at tutuloy na inspirasyon namin sa paglakad sa aming pong pananampalataya sa inyo, aming Panginoong Kristo. Dalangin din po namin, O Diyos, nawa ay ma-enjoy po namin ang salita mo na aming pong maririnig at patuloy nawa ang pagsama ng Santo Espiritu sa amin, magbukas ang aming mga puso, ang aming pangunawa, at upang itong mga salita mo ito'y patuloy na maging kapakinabangan sa aming mga buhay. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po aming pong dalangin. Amen. So, kamusta po tayo? Tayo po ngayon ay dadako sa isang sermon series na ating pong gaganapin mula ngayong araw na ito hanggang sa susunod na linggo, sa mga susunod na linggo ng buwan ng Mayo. Ngayon po ay Mayo na at halos na sa kalagitnaan na po tayo ng taon. Kaya po tayo po ay magpapatuloy. Wala pong makakahadlang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At ngayon po umaga, at tayo po ay tutunghay sa salita ng Panginoon at ating pong pag-aaralan ang patungkol sa kasapatan ng ating Panginoong Kristo pagdating po sa ating kaligtasan. Ang titulo po ng ating pong tema na aking pong hinati sa dalawang bahagi. Sa ngayong araw na ito ay pag-aaralan po natin ang unang bahagi at sa susunod na linggo ay tatako po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pong tinatawag na complete sufficiency for our salvation. So ito po ang ating pong tema na pag-uusapan mula po sa Efeso 2:1 hanggang 7. Ito po'y babasahin po natin bilang upang maging inspirasyon ng ating pong pag-aaral ngayong umaga, ang inspirasyon ng salita ng Panginoon. Kung maaari po, tayo po'y muling tumayo at ating pong babasahin ang salita ng Panginoon. Ephesians 2:1-7. Kung kayo po ay may mga hawak na Biblia, makibuklat po kayo at basahin po natin ang sabay-sabay. Ephesians 2:1-7. And you were dead in the trespasses and sins, in which
you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we are dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Sa huling talata po sinasabi, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Nais ko rin pong basahin ito sa Tagalog. So pero bago po natin na basahin sa Tagalog, akin po munang ipapakita ang title ng ating pong message ngayong umaga. Solo Christus. Solo Christus. Ito po ay mula sa salitang Latin, ang ibig sabihin ay Christ alone. No? Makikita po natin sa esensya ng ating pong titulo ng pag-aaral po natin na ang tinutukoy po natin ay ang kasapatan ng ating Panginoong Kristo pagdating po sa ating pong kaligtasan, the sufficiency of Christ for our salvation. Solo Kristo, Christ alone. Ito po ang ating pong binasa nating talata kanina at nais ko rin pong basahin sa Tagalog. Verse 2, at patungkol sa inyo, kayo ay dating mga patay na nasa inyong mga pagsalansan at mga kasalanan. Sa mga ito, dati kayong namuhay ayon sa takbuhin ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng pamahalaan ng hangin. Ang Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayo noon ay nag-asal na kasama nila ayon sa mga nasa ng ating laman. Ginagawa natin ang nasa ng laman at ng mga kaisipan. Tayo rin ay likas na mga anak na kinapopuotan tulad ng iba. Ngunit ang Diyos ay sagana sa kahabagan. Sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig, tayo ay inibig niya. Kahit noong tayo ay patay sa ating mga pagsalansang, ay binuhay niya tayong kasama ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. Tayo ay kasamang binuhay at kasamang pinaupo sa kalangitan kay Kristo Jesus. Ito ay upang maipakita niya sa darating na mga kapanahunan ang nakakahigit na yaman ng kanyang biyaya sa kanyang kabutihan at sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Mapapansin po natin dito mga minamahal sa ating pong binasang talata. In the first part ng Ephesians 2, yung chapter 1 to 3, ay mapapansin po natin ang problema ng tao. Makikita po at sinasalaysay po ng verses 1 to 3 ang suliranin na dating kalagayan ng tao. At sa ikalawang bahagi, from verse 7, nilagay dito ng Diyos, pinakita ng talata ang solusyon upang ang tao ay magkaroon ng buhay at makasama ng ating Diyos doon sa kalangitan. So, in this verse, sabi, Jesus Christ, raised from the dead, made us alive together with Him. Sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, tayo'y nabuhay kasama niya. Christ makes all the difference. At alam ko po marami pong
bukod sa ating mga mananampalataya, ay marami rin pong naniniwala na si Kristo ang daan. Ngunit ang katanungan, mga minamahal mga kapatid, bagamat nalalaman natin o nalalaman nila na si Kristo nga ang daan, kumbinsi po ba tayo na talagang siya lamang ang daan? Siya lamang ba talaga siya ba'y sapat para sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao? O meron pa tayong kailangang gawin? O baka meron pa tayong kailangang mga ritual o mga sarili nating effort upang matagpuan natin ang kaligtasan. Tayo po ba, mga minamahal mga kapatid, ay convinced na solo Kristo? Siya nga lang ang daan patungo sa langit? O meron pang ibang paraan? Ako po ay nakakarinig ng mga turo ng mga ibang preachers na sabi nila, Jesus is not the only way. Because ang sabi nila, there are other ways to reach God aside from Jesus. Pero tayo po ay naniniwala doon sa sinasabing exclusive. Christ alone, siya lamang ang daan. Exclusive. Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Meron po akong isang narinig na kwento tungkol po sa isang pastor. Ito pong pastor na ito ay na-invite sa isang malaking gathering na kung saan ang mga tumata-attend doon sa gathering at makikinig ng kanyang message ay mga celebrities, mga sikat na artista doon sa United States. And so happen na si pastor ay pagtayo ay kinakabahan sapagkat first time niya mag-speak doon sa ganong klaseng mga tao, mga sikat na artista, the rich and famous from all over the world. So, si pastor ay nagsalita, dala ang kanyang Biblia at may katapangan, bagamat mayroong kaba na hinayag ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita doon sa mga tao. At pagkatapos niya mag-speak, ay mayroong lumapit sa kanyang isang lalaki, a young man na isang actor. At itong actor na to ay nagsabi doon sa pastor, sabi niya, Pastor, I want to have Jesus. Sabi niya, gusto kong tanggapin si Kristo sa aking puso. So na-overwhelmed itong pastor na to. For the first time na mayroong isang sikat na artista from India ang lumapit sa kanya at humiling na tulungan siyang lumapit sa ating Panginoon Kristo. So ang ginawa nitong pastor ay inaya niya sa isang maliit na room doon sa compound ng church itong lalaking ito at sa pamamagitan ng marami pang explanation about how to have Jesus, kung paano makalapit kay Christ. Ay nag-decide itong Indian national na ito at nagsabi, Pastor, salamat sa mensahe mo. I really want to have Jesus. And it so happened, this man was a Muslim. Siya po ay isang Muslim na ang sinasampalatayanan ay si Muhammad. So habang siya ay nagsasalita, tumutulo ang luha nitong lalaking aktor na ito at sabi niya, I decided to follow Jesus. So the pastor invited him to pray. Lumuhod sila at sila ay nanalangin ng prayer of acceptance. Then after nun, nakita ng pastor doon sa Muslim yung sincerity na siya nagalak sapagkat meron na siyang Kristo sa kanyang puso. At ang sabi nung Indian doon kay pastor, Pastor, I am so happy, sabi niya, because now I have two gods, Jesus and Muhammad. Naku, yun ang problema mga minamahal. Minsan ang akala natin, kulang pa si Kristo. Hindi natin maalis yung ating mga paniniwala. Hindi natin maalis yung dating nating tradisyon na
kulang ang ginawa ni Kristo. Kailangan sundin ko ang mga bagay na sinasabi ng church. Kailangan sundin ko ang mga bagay na sinasabi ng aking pananampalataya. Kulang si Kristo. Pero maliwanag na sinasabi po ng Biblia, at ito po ang ating pong pag-uusapan. Christ is sufficient for our salvation. Si Kristo po ay hindi isang bagay na ina-acquire natin para makumpleto tayo. Sabi po ng Colossians 2 verse 10, and you are complete with Him. Colossians 2 verse 10, in Jesus you have fullness. Buo tayo kay Kristo. Walang kulang. Ngunit meron po tayong naririnig na sinasabi, lalo na doon sa mga binata na gustong magkaroon ng girlfriend, ang sinasabi doon sa kanyang nililigawan, you complete me. Ikaw ang kukumpleto sa aking buhay. No? At meron pa tayong isang naririnig, alam mo kapatid, yan ang sinasabi ng iba, alam mo kapatid, kumpleto ka na sana. No? Accomplished inyong buhay, successful ka sa inyong business, si Kristo na lang ang kulang sa iyo. Kadalasan po naririnig natin yan mga minamahal, pero hindi po yon ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon na sinasabi, and you are complete with Him. Ibig pong sabihin mga minamahal na mga kapatid, if you have Jesus, you have everything. And if you don't have Jesus, you are nothing. Hindi po siya isang special flavor na inihahalo natin sa ice cream o ginagawa natin topping sa ating pong cake. At sasabihin natin, Jesus, ikaw ang palamuti ng aking pong buhay para makumpleto ako. Hindi po yun. Sapagkat ang katotohanan, sinasabi ng talata, you have fullness in Christ Jesus. Si Kristo lamang o wala na. So dalawa lang po ang option ng buhay ng tao. It's either you have everything because you have Jesus, or you don't have anything. You are nothing. Ang isang tao na nakatanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Kristo, siya ay pumasok sa sapat, kumpleto, all-sufficient relationship with an all-sufficient Christ. Wala na tayong kailangan because we have Jesus. And now, ito po ang lagi pong gustong gawin ngayong umaga. Nais ko kayong kumbinsihin. Ano ba ang ginawa ni Kristo? Bakit sinasabi ko na si Jesus lamang ang kailangan natin para sa ating kaligtasan? Wala nang iba. Sa panahon po ngayon mga minamahal, wala naman tayong ganong naririnig na aggressively sinasabing against sila kay Jesus. Bagamat mayroon pong mga atheists, mayroon pong talagang hindi naniniwala kay Christ, pero generally speaking, karamihan po sa mga tao, they support the goodness and the existence of our Lord Jesus Christ. Sila po ay nananampalataya, sila po ay naniniwala na si Kristo ay tagapagligtas. Sila ay sumasamba, religious, sapat sila ay naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. And they really believe in the goodness, the sacrifice, the love of Jesus. Ang problema lamang po sa ibang mga tao, it's Jesus plus something. Ang paniniwala ng iba, if you want to be saved, you need Jesus plus
something. It might be Christ plus human intellect. It might be Christ plus mystical experiences. It might be Christ plus ritual or ceremonies. It might be Christ plus self-denial. It must be Christ plus many more things among others. Pero ang katotohanan, solo Kristo. Si Kristo lamang ang kailangan. It is Christ plus nothing. Si Kristo lamang po ang kasapatan. Supisyente sa lahat upang tayo'y makaranas ng buhay na walang hanggan. The absolute abandonment of our intellects, our ambitions, our beliefs. We have to abandon those things and believe solo Cristo, Jesus alone. Ngayon po mga minamahal, guys, po nating tingnan kung paano natin nasabi, kung paano ko nasabi o sinabi ng Biblia na ang ginawa ni Kristo ay sapat para sa ating kaligtasan. Maaaring tayo po ay, alam na po natin ito, I believe that many of us already, alam na po natin kung anong ginawa ni Kristo. Or maaaring iba sa atin ay may alam, ngunit parang nag-aalinlangan na kailangan may kulang pa. Pero ngayon mga minamahal, mga kapatid, let's settle the issue na nais ko pong ituro sa inyo mga minamahal, mga kapatid. Christ alone. I want to convince you by the Word of God that Christ really sufficed the requirements for our salvation. Hinusto, nilubos ni Kristo ang lahat ng requirements para sa kaligtasan ng tao. Dadako na po tayo sa ating pong pag-aaral. Ang tao upang maligtas, meron po tayong requirement na kailangan maranasan. Number 1, we need forgiveness. We need forgiveness. Kailangan natin ng kapatawaran. The essence of the problem of human being is sin. Dahil sa ating kasalanan, tayo ay napalayo, tayo ay napahiwalay doon sa kabanalan, sa kalwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi po ng Biblia, we have this big problem. And you were dead in the trespasses and sins. Ang sabi po doon sa unang bahagi ng ating pong binasang talata kanina, verse 1, we are all dead in the trespasses and sins. Tayo ay patay, tayo ay malayo, makahiwalay, dahil sa dakilang Diyos, sa kabanalan ng ating Panginoon, dahil sa ating kasalanan. That's why we need forgiveness. Kailangan mapatawad tayo. Bakit pa tayo kailangan mapatawad? Sabi po ng Isaiah 29:2a, no? But your iniquities have made a separation between you and your God. Dahil sa ating mga pagsalansan, tayo ay napahiwalay sa ating dakilang Diyos. At paano nangyari ito?
in Genesis 3 verse 8. Alam naman natin ang istorya nitong si Adam and Eve. In Genesis 3 verse 8, basahin po natin. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Because of our sins. Dahil sa kasalanan ng ating mga ninuno, tayo ay napahiwalay sa kabanalan, sa presensya, sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. In Romans 5:12, malinaw na sinasabi, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Na dahil sa kasalanan, ang kamandag nito ay nagbunga ng kamatayang spiritual. Kamatayang na ibig sabihin ay ang pagkalayo, pagkahiwalay ng ating mga espiritu sa kabanalan ng espiritu ng ating Panginoon Diyos. That's why we need forgiveness. And the problem is this. We all sinned. Tayo ay nagkasala. At ano ang kailangan gawin para malunasan ang ating pagkakasala? Ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And what does the law requires? Ano ang sinasabi ng kautusan upang masatisfy natin ang forgiveness ng Panginoon? Tingnan po natin mabuti mga minamahal. Hebrews 9, verse 22. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Napaka-interesting po nito mga minamahal. According to the law, ang sabi po ng salita ng lumang tipan pa lamang hanggang sa bagong tipan, kung walang pagdanak, walang pagtiis ng dugo, walang kapatawaran sa mga kasalanan. Kung ating pong babalikan, ating pong babasahin ang Book of Leviticus, pinakita ng ating Panginoong Diyos kung paano ang pagsasacrifice ng mga hayop para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. The temporary forgiveness of their sins. At ang sabi ng Lord, araw-araw, papatay kayo ng hayop at maghahandog bilang sakripisyo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Titigis ang dugo ng mga hayop, susunugin ang kanilang katawan upang temporary mapaibsan ang galit ng Diyos at sila ay mapatawad. Sabi ng Biblia, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kailangan may mamatay. Kailangan may magtitis ng dugo para sa kasalanan ng tao. Pagdating ng New Covenant in the New Testament, ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Everyone needs forgiveness. At alam ng Diyos, hindi natin kaya mabuhay ng matuwid. Hindi natin kayang maghandog ng sarili nating buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. There must be a perfect sacrifice. A perfect offering for the forgiveness of our sins. The perfect sacrifice. Sino ang perfect sacrifice? Ang sabi ng John 1 verse 29. Nagsalita itong si John the Baptist. No, sabi, the next day he saw Jesus, talking about John the Baptist.
And he said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world." Nakita ni John the Baptist si Jesus papalapit sa kanya. At ang sabi niya, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." The perfect sacrifice is Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao. Ang ganap na taong hindi nagkasala. Siya lamang ang worthy upang mamatay para sa ating mga kasalanan. So there must be a perfect sacrifice sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. And what Jesus did in Romans 5 verse 8 to 9. Basahin po natin, "But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." Christ died for us. "Since therefore we have now been justified by His blood." Sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ay napawalang sala. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. He gave His Son, His only begotten Son. Sa panahong tayo makasalanan, itong anak niya na si Kristo Jesus ay mamamatay para sa pagkawalang sala, para sa forgiveness ng ating mga pagkakasala. So, the number one requirement is forgiveness. And Jesus fulfilled, satisfied, suffice the requirement of forgiveness. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, para sa kapatawaran ng ating mga pagsalansan na hindi kayang gawin ng sino mang tao. Ephesians 2 verse 13, "But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ." Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong sa Kristo, tayo na nating nakahiwalay, malayo sa presensya ng dakilang Diyos, inalapit niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Number 1, forgiveness. Number 2. Yan, bago po tayo tumako sa number 2, bago po mamatay si Kristo, sabi niyo, si mismo nagsabi, no, bago siya ipako sa krus, "Drink of it, all of you, for this is the blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." He voluntarily gave up His life. No? Sinunod niya ang layunin ng Ama na nagsubo sa Kanya. Binaba ang Kanyang sarili at nagsabi, "Diyos, ang iyong kalooban ang masunod. Thy will be done." And Christ freely, voluntarily, binigay ang Kanyang buhay for the forgiveness of our sins. Christ passed the number 1 test. He forgave us dahil sa Kanyang ginawa. Pangalawang bagay, we need redemption. So kanina, we need forgiveness. This time, we need redemption. Ano ba ang pagkakaiba ng forgiveness sa redemption? So, ito pong forgiveness is kapatawaran. Ngunit itong redemption sa Tagalog, katubusan. We have to do it. Kailangan tayong tubusin mula sa dati nating kalagayan.
Bakit tayo kailangang magkaroon ng katubusan? In verse 2 to 3 ng Ephesians 1, natin pong Ephesians 2, natin pong binasa kanina. In verse 2 to 3, nasabi po, in which you once walked, following the curse of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. We are children of wrath. Tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Tayo ay nasa captivity ng kasalanan. Tayo ay nakakulong doon sa kapangyarihan ng naghaharit dito sa mundong ibabaw. Kailangan maalis tayo ron. Kailangan may magbayad. Kailangan may tumubos. Kailangan may kapalit. Why do we need redemption? Kailangan makawala tayo sa pagkakakulong, sa kamandag ng kasalanan, ng kamatayan, at pisatanas. We have to be free. Kailangan mapalaya tayo para katulad ng isang preso na nakakulong. Kailangan mayroong ibabayan. We need a ransom. No, pag sinabi po nating redemption, ang meaning ng redemption is to bought back, to buy back, bibilihin, tutubusin. We need a ransom. Kagaya po ng ating kalagayan. Dating kalagayan. We are slaves. We are under the bondage of sin. But God has purchased our freedom. And we are no longer bondage to sin. This is called redemption. Redemption is something that is paid to provide for the release of someone who is held captive. And Jesus paid a ransom to free us from sin, death, and hell. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay may hatol na kamatayan. Sa panahon tayo wala pa kay Kristo, hinatulan tayo ng kamatayan. At kung tayo ay may hatol na kamatayan, kailangan mayroong tutubo sa atin upang ang hatol na ito ay maalis at upang tayo ay mapalaya. We have to be justified doon sa redeeming power. At sino ang mayroong redeeming power na yan? Walang iba, ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo dahil sa kanyang kamatayan. At kung makikita po natin mga minamahal, ang sinasabi ng batas o ng kautusan, what does the law requires? In 1 Peter 1:15-16, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. The law requires holiness. The law requires cleanliness, purity sa harap ng Panginoon. Pero wala po tayo yan.
That's why we need a Savior to redeem us sa dati nating kinasasadlakan. And what Jesus did. What Jesus did. In Hebrews 9:12, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. Sa pamamagitan ng Kanyang sariling dugo, tinubos tayo ng ating Panginoong Kristo. Because God demands holiness, and the law demands holiness. Kung sa sarili po nating kakayanan, we cannot give it to God. We cannot satisfy the requirement of the law because we are sinners. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, because of His own blood, by means of His own blood and death, He secured an eternal redemption for us. First Peter 1:18-19 says, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Kailangan natin ang katubusan ng isang sakdal, isang perfectong sacrifice, the Lamb of God, ang ating Panginoong Jesucristo. And willingly, ginawa niya ito upang magkaroon tayo ng katubusan. Upang maalis tayo sa dati nating kalagayan. Ipinalit niya ang kanyang sarili upang masatisfy ang kautusan. Ang desendyo ng Diyos doon pa lamang sa kautusan sa lumang tipan. Ang tanong, kanino ba tayo pinili ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo? Kanino niya tayo pinayaran upang tayo matubos? Marami pong mga tao, mananampalataya na mismo naniniwala na si Kristo ay namatay, tinubos niya tayo sa ating pagkakasala mula sa dyablo. Si Kristo, binigay niya kanyang buhay upang katubusan sa atin at mabawi niya tayo doon kay Satanas. Binayaran tayo ng dugo ni Kristo kay Satanas upang tayo ay magkaroon ng katubusan. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Ginawa niya ang katubusan natin to satisfy the requirement of God. The requirement of God is holiness. And the requirement of God is a perfect sacrifice to ransom and to redeem us. Kaya maliwanag na sinasabi mga minamahal, Jesus redeemed us, paid for us doon sa ating Diyos. Binigay niya ang kanyang buhay willingly upang mabayaran niya ang ating mga kasalanan, matubos tayo doon sa galit ng ating Panginoon. Si Satanas po ay walang kakayanang magbulit sa atin sa impyerno. Wala siyang kakayanang dalahin tayo sa impyerno. Ang Diyos lamang na sovereign God ang may kakayanan at may karapatang gawin ang bagay na yun. Kaya ginawa ni Kristo, pinigay niya ang kanyang buhay to satisfy the requirements of the Father. Kaya sabi ng ating Panginoon ng unang salita, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mismong sarili niyang anak ang kanyang pinatay para tayo magkaroon ng katubusan. Amen? Sa
Sapagat alam niya na tayo mga human being, hindi natin kaya ligtas sa sarili natin. Si Lord ang gumawa ng paraan. Ang kanyang anak, ang kanyang pinahirapan, upang masatisfy ang kanyang kabanalan, upang masatisfy ang kahingian ng kautusan. At dahil ang kautusan ay ang dahilan ng ating galit ng Diyos, ang ginawa ng Panginoon Kristo, maging sa kautusan, tinubos niya tayo. Inalis niya tayo sa kapangyarihan ng kautusan at inilipat tayo sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Sapagkat ang kautusan ang nagpagupo sa atin. Dahil sa ating kasalanan paglabag sa kautusan, nagkaroon na pahiwalay tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, nagkaroon tayo ng katubusan sa kamandag ng kamatayan, ng kasalanan, maging ng kautusan. Pero hindi po sinasabing baliwalain na po natin ang kautusan. Itong kautusan nag-guide sa atin upang mamuhay ng tama. Ngunit we are not under the spell of the law, sapagkat ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo dahil sa kanyang kamatayan, dahil sa biyaya ng pag-ibig ng Diyos, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. That is redemption. At yan ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. In Galatians 3:13, Christ bought us with His blood and made us free from the law. No? Sabi nga, it made us free from the law. In that way, the law could not punish us. Christ did this by carrying the law and by being punished instead of us. Si Kristo ang naparusahan na dahil sa pagsuway natin sa kautusan, si Kristo ang namatay para sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. At tayo tinubos upang magkaroon ng buhay, magkaroon ng kaligtasan. Panghuli pong requirement na kaya sinasabi ko na Jesus is enough. Number one, we need forgiveness. Si Jesus ang naging daan para sa ating forgiveness. We need redemption, katubusan. Ang buhay niya ang nagsilbing katubusan para masatisfy ang tawag ng kautusan. Para masatisfy ang hinihingi ng kabanalan ng Diyos. At pangatlo, we need righteousness. Kailangan natin ng katuwiran. Pero sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Dahil nga sa ating mga kasalanan. Sabi nga tayo, hindi nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. So no one is righteous. Walang kayang magbabuhay ng matuwid sa ganang sarili natin. Pero dahil si Jesus ay sapat, nilukuban niya tayo ng kanyang banal na dugo upang tayo magkaroon ng katuwiran. We have righteousness in Jesus Christ. Ang nakikita ng Diyos Ama, hindi na ang ating pagkatao, kundi ang Kristo na tinanggap natin. Ang Kristong natanggap natin, ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos, ang regalo ng langit, ang Panginoong Kristo, ang matuwid sa lahat, ang nakikita ng Panginoon sa ating mga buhay. Righteousness. We need righteousness. Sabi nga in verse 2, ito po yung problema natin, in verse 2, in Ephesians verse 2, sabi, we walk following the curse of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh,
carrying out the desires of the mind and the body. We don't have righteousness. Wala tayong katuwiran. Because we live, namumuhay tayong lumalakad tayo. Sinusunod natin ang prince of the power of the air and the spirit of disobedience. There is none righteous, si Kristo lang. Pero dahil nandyan siya, natanggap natin ang biyaya, nagkaroon tayo ng katuwiran sa ating mga buhay. Sa ating pong pagtatapos, merong dalawang bagay o dalawang paraan upang magkaroon tayo ng righteousness. Actually, the Bible presents us two ways of gaining righteousness. The Old Covenant and the New Covenant. The Old Covenant says the works of the law is the way to righteousness. Ang pagsunod sa kautusan, ang daan para sa katuwiran. And the New Covenant is the faith in Christ. Dalawa po ang sinasabing daan patungo sa katuwiran. Pagsunod sa kautusan o paglalagak ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Sa panahon ng lumang tipan, they need sacrifice araw-araw ng kanilang buhay. Sapagkat hindi nila kayang sundin ang kautusan. But in the New Covenant, dumating ang Kristo, ang tagapagligtas. At ang sabi ng Biblia, kung sino ang maglalagak ng pananampalataya ay may buhay. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsunod natin matatagpuan ang katuwiran, hindi po natin kakayanin maging matuwid sa panahon ng ating mga buhay. Ngunit dahil sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, any attempt to earn our own righteousness, and we rest in the righteousness of Christ, nagkaroon tayo ng katuwiran. Dahil ang ating katuwiran ay hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoong Kristo. And what Jesus did in Colossians 1:21-23, and you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, He has now reconciled in his body of flesh by His death, in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. Mga minamahal na mga kapatid, ang sinasabi po ng Romans 3:21, verse 22, but now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Sabi po ngayon, ang katuwiran ay hindi na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngunit ang katuwiran ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. If we truly believe, we confess and repent sa ating mga pagkakasala. If you have Jesus, we have righteousness. And Christ satisfied the requirement for our salvation. Forgiveness, redemption, righteousness.
Dito po nagtatapos, mga minamahal mga kapatid, ang unang bahagi ng ating pong pag-aaralan. Patungkol po doon sa sufficiency of Christ for our salvation. Sa susunod na linggo ay ilalahan po natin, pag-aaralan po natin ang ikalawang bahagi. Sana po ito'y nagbigay ng encouragement, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng kalinawan, at nagbigay ng lalo higit na hamon sa atin. Na si Kristo lamang ang ating kasapatan. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na nagbigay ng liwanag, nagbigay ng linaw sa aming mga isip, na wala na kaming kailangan anumang bagay para sa aming kaligtasan. Ang aming Panginoon sa Kristo lamang, ang daan, ang katotohanan ng buhay, wala nang iba. Kung wala ang Panginoon sa Kristo, wala rin kami. Ngunit dahil na si Kristo yung nasa amin, we are in fullness. Wala na po kaming kailangan para sa aming kaligtasan, kundi ang aming Panginoon sa Kristo. Pagpalain mo nawa mo yung mga salitang ito sa aming mga puso. Ang tunay nga, Panginoon, ingatan ninyo. Ito'y umabong sa aming mga buhay at patuloy na maging daan upang lalo po kaming magsumikap, maglingkod, magpuri, maging tunay na alagad ng aming Panginoon sa Kristo. Ito po ang aming pong dalangin ang may pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Sa minamahal mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat po Diyos sa ginawa niyo po sa amin ngayong umaga. Sa kapuspusan ng banal na Espiritu, sa kapayapaan ng puso, na niyo po patuloy na nilalagak sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa inyong mga salita na palagi nang nagbibigay sa amin ng kabusugan sa aming pong spiritual na buhay. Salamat Panginoon sa mga kaalaman, sa kaunawaan na patuloy niyo pong dinudulot sa amin. Tunay nga Diyos, kami po'y tapat sa lahat ng aming pong mga pangangailangan. Kaya dakilang Diyos, tanggapin niyo po ang lahat ng aming pong papuri, ang lahat ng aming pong pasasalamat. At nawa Panginoon sa susunod po namin mga gawain, kami po'y patuloy na humihingi ng gabay ninyo at umaasa na sa dadating na panahon kami po'y magsasama-sama na Panginoon sa pagsamba, sa pag-awit sa inyong dakilang pangalan, sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw nawa Panginoon ang patuloy na mag-ingat sa bawat pamilya na aming pong kasama ngayon sa pagsamba. Maging ang aming pong mga kaanib, mga members na hindi po na namin nakasama ngayon sa pakiisa sa aming pong gawain. Pagpalain mo nawa sila Panginoon at ingatan, ilayo sa anumang uring ng karamdaman. Panginoong Diyos, kayo po patuloy na magtawid sa amin sa aming pong nararanasang problema ng coronavirus. At kami po'y nananampalataya at umaasa na ayon sa inyong awa, habag at sa inyong dakilang kalooban, kayo'y magtatawid sa amin hanggang ito'y matapos. At sa muli po namin pagkikita-kita na ikaw pa rin ang aming Diyos, kayo pa rin ang aming Banal na aming pong sasampalatayanan at sasambahin sa aming pong mga buhay. Ito po, Panginoon, ang aming pong dalangin na punong-puno ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. O aming mga pangyarihan at dakilang Diyos, sa pagpipili po ng gawain, natatapos po namin ng pagsamba ngayong umaga.
Matapos po aming pinagsama-samang papuri, pasasalamat, magbibigay ng pagdakila at pagluwalhati sa inyo. Hayaan noon Diyos ay pumamagitan ng pagtaas ng kamay ng inyong panglingkod ay may paranas sa ating lahat ang inyong mabiyayang basbas. Mga minamahal kong mga kapatid, doon sa hindi nagmamaliw, walang hanggang kapangyarihan, pag-ibig, awa ng ating dakilang Diyos amang nasa langit, sa pangalan ng ating dakilang Panginoong tagapagligtas ng ating Panginoong Kristo, at sa pamamagitan ng tanglaw, kalakasan, kapangyarihan, at kapuspusan ng Santong Espiritu, tanggapin natin ang basbas ng ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan sa inyong mga buhay mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen. Hallelujah! So, muli po tayo mag-aawitan sa ating Panginoon. Awitan natin at ipatiyo ang kanyang kasabatan sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat higit pa. Sa kawalan pagpapalang mo'y lalihan, di matatakot sa pagkain, pagkatalilian kapalangin, itinag sa sumo, ang kasama mo'y nakatubos, di kapiliin sa pag-awin, pagkakamay mabuti, pagkakamay mabuti, di naman. Hindi mapupulang sa mata, ating iba. Hinahagapin sa kanya at tumaahang sa mata, ating iba. Pagkalan na lahat kung paano na. Pagkalan sa pagkilis na pagkain kayo sa mata, kayo sa mata, ating iba. Sa kawalan pagpapalang mo'y lahat di matatakot sa pagkain, pagkatalilian kapalangin, di matitinag sa sumo, ang magsama mo'y nakatubos, di makikipigil sa pag-awin, pag-awin na may mabuti.